Miss Raisa May Dizon and OG Diaz, sisama pa natin si Bimbi Aquino Yap. Abay ipinagtanggol ng isang aktres laban kay Miss Kim Chu. So ganito po yung ating pong updates. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So hati-hati muna yung madlang people at i-ready ang inyong mga phone dahil we need to talk about the newest hot off the press bar dagulan sa showbiz timeline. Nitong simula ng July 2026, literal na bulabog ang entertainment world dahil sa isang blind item style na parinig. Ang tanong ng lahat, ibinagsak din sa artikulo ng Daily Tribune, did Aiko Melendez take job at Kim Chu? Kung medyo huli kayo sa chismis o bagong gising sa algorithm ng X or dating Twitter at TikTok, let me catch you up the besties. Uminit ang diskurso sa social media matapos mag-post ang aktres at Quezon City Councilor na si Aiko Melendez tungkol sa pag-iwas sa panlalait at itsura ng kapwa. Bagamat walang pinangalan ng tao si Aiko, ang mapanuring netizen ay mabilis pa sa alas 3 na i-connectar ito sa nagdaang controversial na biro ng It Showtime host na si Kim Chu kay Raisa May Dizon. Eto na, ang isang super deep dive, comprehensive at malupit na ulat at essay para himay-himayin natin ang buong chika, ang ugat ng issue at kung bakit naging matunog ang resback na ito sa showbiz industry. Number 1, ang pasabog na post ni Aiko Melendez or The Catalyst. Simulan natin sa kung ano mismo ang isinulat ng premyadong aktres sa public servant na si Aiko Melendez sa kanyang Facebook account na nag-trigger sa buong internet. Nag-post kasi si Aiko ng isang napakahalaga at napapanahong paalala tungkol sa kabutihan at paggalang sa pisikal na anyo ng iba. Anya sa kanyang viral post, never joke around about anyone's physical appearance. Beauty has always been relative. What one person finds beautiful may be different for someone else, but one thing that never goes out of style is having a kind heart. Be the reason for someone's smiles today, not the reason they lose confidence. Kindness will always be the most beautiful thing in a person can wear. Sa unang tingin, napakaganda, napaka-wholesome, napaka-mindset ng kanyang mensahe. It's giving a good vibes only. At paalala para sa madlang people na maging mabait sa isa't isa. Pero alam naman natin kung paano gumana ang utak ng mga netizen at showbiz insiders. Nothing is ever random sa showbiz, lalo na kapag may kasalukuyang nagliliyab na kontrobersya. Dahil sumakto ang post ni Aiko sa matinding pambabatiko sa natanggap ni Kim Chu online, automatic na hinuha ng marami na ito ay isang banat o jab na direktang pagtama kay Kimi. Para sa mga fanay, hindi ito simpleng quote lang. Ito ay isang seryosong paalala na may kasamang malupit na shade. No, sa ang ugat, ano nga ba yung naging ugat ng gulo? Ang Lotus Spit at Raisa May joke ni Kim Chu. Para lubos nating maintindihan kung bakit sapul si Kim Chu sa post na ito, kailangan nating balikan ang tinatawag na Daily Tribune na now infamous joke sa tanghaliang programa ng It Showtime. Naging hot topic sa online world ang naging hirit ni Kim Chu sa isang episode na show. Habang nasa kalagitnaan sila ng tawanan, nakita ni Kim ang kanyang co-host na si Jugs Jugweta na nakasuot ng isang nakakatawa or kakaibang costume na hango sa karakter na may kaugnayan sa Lotus Spit, isang sikat na horror suspense element sa pelikula ni Kim noong araw na End the Healing. Sa gitna po ng kulitan, biglang sumigaw si Kim na pangalan ni Raisa May habang tinuturo si Jugs sa kanyang costume. Ang implikasyon ng biro para sa maraming nakapanood, parang ikinumpara o inassociate ni Kim ang itsura ng horror character o ng naka-costume kay Raisa May Dizon, ang dating child star at ngayon dalaga na host na si ng Itbulaga. The internet did not take this lightly. Instant brain rot ang inabot ng ilang netizen. At ang iba naman ay literal na nagalit. Marami ang bumatikos kay Kim Chu dahil biro lang daw ang nagpapakita ng body shaming at kawalan ng filter para sa mga fans si Raisa at sa mga modernong manonood. Sa ganitong klaseng katatawanan ay itinuturing na tactless, shenanigans at tasteless jokes sa panahong mulat na mga kabataan na ang henerasyong ito laban sa panlalait sa pisikal na anyo ng iba. Tinuring ang hirit ni Kim bilang isang malaking yikes at halimbawa ng komedyang hindi nag-a-upgrade.
So, sa lalim ng tsaa, si OG Diaz naman po ay biglang sumulpot ang koneksyon at ang showbiz alliances. Ayon sa pagsusuri ng kolumnistang si Alex Brosa sa Daily Tribune, ay may malalim at mas juicy pang dahilan kung bakit sumali si Aiko Melendez sa isyong ito. Bukod sa pagtatanggol sa body autonomy at self-confidence ni Raisa May, at dito pumasok ang plot twist, ang OG Diaz connection. Alam ng buong industriya na si OG Diaz, ang sikat na talent na manager at host at entertainment vlogger, ay tinuturing na matalik na kaibigan or nanay-nanayan at gabay ni Aiko Melendez sa loob ng showbiz. Sobrang solid ang kanilang samahan sa loob ng maraming taon. So bago pa man mag-post si Aiko, nagpabagsak ng sariling pasabog si OG sa kanyang vlog. Ibinunyag ni OG ang isang di umano'y awkward encounter nila ni Kim sa hallway sa labas ng dressing room at It's Showtime. Ayon sa kwento ng isang magkasalubong sila, sinabihan daw niya si Kim na buti pinapasok ka dito. Sinabihan siya. So alam niyo na po yung issue na yon. Bagamat pwedeng idaan sa biro, maraming nakaramdam na parang medyo may asidong kasamang hirit na yon. Lalo pat madalas talagang napag-uusapang mapunan sa vlog ni OG ang mga ganap ni Kim. So dahil dito, naniniwala ang kolumnista na Tribune na ang matapang na paalala ni Aiko sa Facebook laban sa panlalait at kawalan ng kabaitan at ang kanyang tapat at paraat na pagresbak at pagpanig sa kanyang nanay OG. Kumbaga sa larangan ng showbiz alliances, kapag binangga mo yung kaibigan ko, automatic na may resback ka mula sa akin. At ginawa ito ni Aiko sa pinaka-classy, pinaka-diplomatic na paraan sa pamamagitan ng pag-post ng tamang moral na pinaninindigan. So dahil dito, nagkaroon po ng iba't ibang reaksyon yung publiko, 'di ba, patungkol sa bagay na ito. Nanawagan po sila ng tinatawag na accountability matapos pumutok ang balita tungkol sa post ni Aiko at ang koneksyon nito sa biro ni Kim. Naghati po yung mga opinyon ng netizen sa iba't ibang kampo. Ito ang pangunahing sentimento ng ilan sa mga platform at banderan at iba pang mga online platform. Ang kampo ng pagsang-ayon kay Aiko, the accountability advocates. Maraming netizen, lalo na mga mulat sa tamang asal sa telebisyon, ang todo papuri kay Aiko. Para sa kanila, tama lang na may isang respetadong personalidad at opisyal na pamahalaan na magsalita laban sa mga jokes na nakakasira ng self-confidence ng kabataan. May isang netizen pa nga ang nag-iwan ng matinding komento tungkol sa pananagutan sa publiko. Accountability matters. Kim Chu, is your joke publicly embarrassed of hurt Raisa May Dizon? Then you should publicly own it and publicly apologize. A sincere apology is not a sign of weakness. It is a sign of integrity, mature, and respect. Public humiliation deserves public accountability. Sinabi rin ng iba na dapat nang iwanan ang comedy bar humor kapag nasa national television. Ang panonood ng television sa tanghali ay pampamilya, kaya dapat i-upgrade ang uri ng komedya tungo sa isang mas matalino at mas makataong pamamaraan na hindi nangangailangan ng pagpuna sa itsura ng kapwa para lang makapagdala ng tawa. Ang pagtatanggol ng mga Kim Chu fans, sa kabilang banda, hindi naman papauli yung mga solid defenders si Kim. Para sa kanila, masyado lang daw sensitive ang mga tao ngayon sa internet. Ang argument ng fans, kilala si Kim bilang isang masayahing tao, madalas walang mali siyang nagbibitiw ng mga salita dahil dala ng excitement at hyper energy sa loob ng live show. Wala raw intention si Kim na atakihin, na manakit, at ang pag-atake raw kay Kim gamit ang mga post sa walang pangalan ay isang paraan lang para palaki ng isang maliit na bagay. So sa Gen Z perspective kasi sa usapin ng body shaming sa telebisyon, kung titignan natin, ito ang gamit na lente ng modernong henerasyon. Ang issue ay nagpapakita ng isang malaking cultural shift ng Philippine entertainment. Noong araw, ang mga biro tungkol sa timbang, kulang ng balat, tangos ng ilong o pangkalahatang anyo ng isang tao ay normal na bahagi ng komedya sa Pilipinas. Sanay ang mga tao sa okrayan at laitan system para sa ratings. Ngunit para sa mga Gen Z, kasalukuyan ang kanilang sistema ay tinuturing na isang malaking red flag. Sabi nga, we strongly believe na in body positivity, mental health awareness, at inclusivity. Ang muka at katawan ng isang tao hindi dapat ginagawang punchline para sa aliw ng iba. Kaya naman, nang marinig ang mga kabataan hirit ni Kim, hindi ito pumasa sa kanilang pamantayan ng mabuting entertainment. Kaya naman yung paalala po ni Aiko, kindness will always be the most beautiful thing a person can wear.
So, yun po yung kanyang pinakamabigat na sampal para kay Kim, para ipagtanggol, no? Hindi lang si Raisa, ang lahat ng mga nakakaranas ng bullying. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds Channel. God bless everyone.